lang yata eh. Sabi ko, ba't mo ginagawa? Kasi doktora, bagong kasal kami tapos nagkahiwalay. Oo, ang hirap-hirap naman. Sabi pero, doktora, yung ganyan na mahirap talaga yun, yung ganun na klase. Yung pagkakasal mo, alis ka, parang mahirap yata yun. Oo nga, nagtataka nga ako. Sabi ko, ba't kailangan yung gawin yan? Nag-asawa ka tapos iwanan ninyo. Kayo pang iiwan mo sa lalaki. Bakit? Kasi daw, hindi pa sila financially stable. Sabi ko, hindi naman kailangan maging financially stable eh. Kasi mas saan, if you want, kasi alam mo ngayon, ang kahirap kasi nga, ang equation kasi ngayon, kailangan marami kang pera para ka maging maligaya. Para makumpleto yung yung pangarap mo sa buhay, kailangan marami kang pera. At nakukuha mo lang pag nagpunta ka abroad. Which is mali, kasi masipag ka naman dito, pwede rin yun. Mas malaking pagtitiis ang gagawin mo. Kasi nga sinasabi ko dito, maging katulong ka, 3,000, 2,000, doon nga naman katulong ka, magkano, 20 bit, nakukuha mo ba hindi dito? Oo nga, mahirap nga din yun. Alam mo nga doon, marami pa nga doon mga 60 years old na, 50. Nakatrabaho pa. Sabi ko, bakit di pa kayo kasi, may pinapaaral pa kami, sino? Apo na. Apo, pero actually hindi. Anong gagawin sa Pilipinas, sa Manila, sa Pilipinas? At dito, hanggang gusto kami ng amo namin, dito lang kami. Doon wala kaming pera. Tapos, parang kasi nag-ugat na doon eh. Tsaka nasanay na sila doon, Oo. Sa kanila, yun ang kanila, yun ang kanilang banta. Doktora, meron daw katanungan din sa'yo si Cory. Sandali lang, Sige. Hello, Doc. Pakilakas, mahina. Hello, Doc. Sabi mo kanina, di ba, yung mga hindi, medyo bihira mag-sex, yun yung isa sa mga factor para tubuan sila ng, myoma. Kasi, Anong gaganagang yung pong bihira po o hindi sexually active. Yung sexually active? Ay, hindi po, sabi niyo kanina, pag hindi po sexually active, one of the reason yan kung bakit nagkakaroon din ng myoma. Hindi. Kung ganito yan, sexually active o hindi, pero usually sa sexually active at walang sexual expression. Alam mo ba, ikaw sexually active, nakikita mo yung sexual feelings is there. Nakiinit ka, but there is no way by which you can have an outlet. Ayaw mong mag-masturbate. Kasi iba talaga, saka lang, kasalanan, di ba? Ayaw lang yung nila. So, repressed yan eh. So, pag na-repress mo, suppress mo yung expression na, yun, may sa studies have shown that it can or might cause ng tumor ng matres. Or even cancer ng matres. Kasi yung hormones, hindi yung hormones kasi na estrogen, pag hindi mo na kasama sa regla yan eh, yan ang isang pinanggagalingan ng isang study na nag-show, it is carcinogenic, na pwede maging cause ng cancer. Kaya nga sinasabi namin, yung hormonal replacement therapy ngayon na artificial, na hormonal sex, synthetic hormones, hindi namin basta binibigay kasi nga maraming estrogen yun. Which, kung prolonged use, kasi menopause ka, prolonged use lifetime yun pwede mag-cause ng cancer of the breast. Na pag ikaw ay nasa reproductive age, yung panahon nagre-regla ka, at hindi mo na, ang function kasi ng matres, tandaan nyo is for reproduction. Okay. So, nandun yung hormone. So, kung walang relation, yun, naghahanap ng yun, ng saan siya pwedeng pumunta. At ang isang pwedeng puntahan, according to study, issue nga, pwede ka magtumon ng matres. But these are theories, Sa ngayon kasi, hinahanap kung wala wala akong makita except yun nga, isang lifestyle, usually yung change ng lifestyle, masyadong stressful. Kasi unlike ng men, ang women, di po ba, kasi may mga OFWs, let's say, sabi nga, sumasakit yung ulo. Yung parang sintomas kasi nga wala yun. Oo. So, siguro yun yung... Masakit ang ulo, masakit ang puson, talagang humiinit ang ulo. Especially those who are sexually active. And kasi yung mga hindi sexually active, walang problema Naniniwala ka, meron talagang mga babaeng wala naman talagang hilig. Meron. Hindi, ito walang problema to. Ang nagkakaroon talagang problema, yung talagang, ang sexual feelings talagang sabi nga nang tumulat sa akin, Doktora, para akong sinisilabang siling labuyo. yun ang description niya. Kaya sabi niya, kailangan alam ko ang dapat kong gawin nang hindi ako nagkakasala. Meron kasi, di po mga babae, alam na yung sinasabi natin ng self-denial na even you need it, but you don't want it. So, ang ginagawa, siyempre, isusuppress mo. So, the first thing na pwede mong gawin is parang emergency response to that o aid is to take a shower. Yes. Yeah, di ba? Taking a shower is one. In fact, alam mo bang nung ako nagbibigyan ng orientation ng PIDOS, ang isang sinasabi ko, pag nandiyan ang heat, here on heat, yung shower hose, yeah, yun.
Yung shower house, pwede yun eh. Alam mo nang minsan nga, nandun ako sa waiting lounge ng Hong Kong. Papunta na ako dito. Meron isang, doktora, tawag siya, doktora, pabalik ka sa Pilipinas. Sabi ko, ay ako ko yung nagpida sa inyo noon, na may boyfriend. Sabi ko sa inyo, meron akong boyfriend sa States. Alam niyo, sinubukan ko. Okay pala yun eh, sabi niya. Tapos kinuwento ko sa boyfriend ko, tuwang-tuwa. Yung ganun ba? Oh, I mean, when you talk about it, alam, maganda kasi, siguro kaya ako nakaka-relate. Pag ako kasi, walang mali siya eh. At saka, tinitingnan kita, walang judgment kasi. At tinitingnan ko ano ba yung problema mo, ano yung issue mo. And I tackle the issue, not on a personal level. Kaya siguro, yung mga napaka-personal, napaka-intimate na kasi siguro doktor ako, no ha? Kaya ako natutuwa eh. Kasi makikita mong the problems are so intimate that they can really, alam mo, ano yan ha? Kaya pag binasa mo yung health forum, lalo na ng mga unang mga issues, pag binasa mo talaga, ay naku sasabihin mo kung dito yung baka sensor eh. In fact, nung unang sumusulat ako noon, sabi nung boss ko doon, in chick, sabi niya, did you know? That is, daw yan, sinesensor daw yun, at pwede ako makulong pag nahuli ako sumusulat kasi pornography sa kanila yun. Even with their letters. Sabi ko, paano yan? Hindi na ako susulat. Don't worry. Sabi niya ganon. You write it into Tagalog, they will not understand it anyway. Yeah. Oo nga. So, doktora, ibig sabihin ito, napakaraming mga iba't ibang storya ng ating mga kabayang OFW, particularly mga Pinay, Talagang hindi yan lumalabas eh. Hindi yan lumalabas kahit saan. Kumbaga, ito na pag-usapan natin ito, ilagi natin ilalagay sa internet para may mga naririnig ang ating mga kababayan, di ba? Para ma-educate din sila. So, sa inyo, doktora, siguro sa mga susunod ay lagi na tayong magkakaroon ng online na ganito para masabi natin sa ating mga kababayang OFWs, makinig kayo dito at para mayroon kayong matutunan, di ba? Tapos ang gagawin to, ganito, no? Siguro isang pwede natin gano'n kung talagang gusto. Mag-discuss tayo sa mga issue, let's say, yung problema na halimbawa vaginal secretions. Kasi ito very common sa kanila, no? Yung lumalabas na sa puweta na may amoy, no? Talagang ito very common on both. Siguro, natin, mag-answer isang issue na parang di-discuss natin. So, maganda siguro yung, sabi nyo kanina, health forum. Halimbawa, about sumo, or myoma, o cancer of the breast, mga ganon. Saka siguro mga mga sex mate na yan. Yung home sexness mo, Dok. Kasi para naririnig din naman, alam mo pagka pinag-usapan ang relationship. Okay. At syempre, pag sex na pinag-uusapan, kung gusto yan ng mga tao. Alam mo, meron pa nga isa, nakwento ko ba na sa'yo? Sabi ko pa noon, doktora, nakaka-14 rounds kami. Normal ba yun? 14 rounds? Hindi ka, paano yun? Pero alam mo yung sulat niya, walang mali siya. Hindi mo mapifeel na, talagang straight, napaka-straightforward. At talagang tingin, pag sinagot ko siya talaga, doktora, hindi mo ako kakatulan, sasagutin mo ako ng maayos, which I did. Oo, sinabi ko, kung kaya ninyong dalawa, and you don't feel exhausted, and you feel happy about it, fine. Pero ang talagang frequency na talagang within the normal is about 6. Kasi nakakapagod talaga yan eh. Siguro, kasi once in a week naman gagawin yun siguro. Doktora, ilang ba beses dapat ang bawat isa? Ang bawat isang araw? O sakali? Depende kasi sa tao, pero ang sinasabi maximum 6. 6? Ang dami talaga yan. 6, kailangan mga bata pa yan, ano? Oo, mga bata. Oo.